Nandito lahat yung kailangan para sa aquarium mo. Even yung mga quick start. Ito yung bacteria. Yan, oh. Meron din pang gamot siya, Melafix. Tsaka yung pH. Yung mga ganan. Hello po ulit sa inyo mga ka-fish keepers. At nagbabalik po kami mag-daddy sa aming pag-aalaga po ng isda sa aquarium. Pasensya na po at ngayon lang po ulit kami nakapag-vlog at almost a year yata na hindi kami nag-vlog. Ang reason po namin is wala na po kami sa Pilipinas at nag-migrate na po kami dito sa United Kingdom. Kasama na po namin ang mami niya kasi dito nag-work ang mami niya. Sumunod na po kami dalawang mag-daddy. Pasensya na talaga, hindi ko talaga nasasagot na yung comments. Pero ngayon, bubuhayin ko ulit yung channel. I'll see to it na within this week, sasagutin ko lahat yung mga tanong nyo doon, tsaka yung mga comments nyo. Ngayon, nagsisimula nga kaming mag-aquarium ulit ni Santi. At ito, bumili kami nitong aquarium. So, dito namin umpisahan sa 9-gallon tank namin dito. Ito yung Flubal 34 liters na Flubal Flex yung tawag. Medyo branded yung aquarium natin dito kasi ganito na yung binili namin para all-in-one na yung starter kit. Sabihin ko sa inyo mga specs tsaka yung mga binili ko pang mga gagamitin natin dito sa aquarium. Yung isda, later on ulit tayo maglalagay at magsa-cycle talaga tayo ng tank. Kung natatandaan nyo, ang ginamit ko noon is Sikkim Stability. Wala akong makitang Sikkim Stability dito sa pet shop dito eh. So, ang gagamitin ko ngayon, ito, API Quick Start. Ito yung beneficial bacteria natin. Maliit lang naman yung tank natin ngayon kesa dun sa Pilipinas, 20 gallon. So, itong ganitong kalaki, ito ay ilang, ano lang to, it's ilang ounce? Basta konti lang to, parang yung Sikkim Stability lang din. Yung dami nito. So, para sa 9-gallon tank, actually, para lang siyang 8-gallon yung laki niya kasi may filtration na to sa likod. Pakita ko din sa inyo. Yung water conditioner natin, so yung sa Pilipinas yung ginagamit natin dati. Ngayon, ang gagamitin ko, itong Flubal na water conditioner. Medyo mga branded talaga dito yung mga products. Ganito. At wala tayong mabibili ng parang nabibili natin sa Shopee tsaka sa Lazada eh. Yan. Tapos yung driftwood, ito pakita ko sa inyo. Ganito yung driftwood nila, ang ganda oh. So talagang driftwood, ang ganda talaga. Ito, ang bili ko dito is 8 pounds lang. Convert nyo lang sa 69 pesos yung 8 pounds. Ganito na yung driftwood natin. At halos masasakop naman na yung ating aquarium. At meron na akong pebbles dyan. Tapos gagamit lang tayo nitong aquarium gravel na ganito. At hindi siya fine na fine. Ano siya, medyo malalaki yung butil niya. Parang butil siya ng bigas na crush na bigas. Para at least madali lang din siyang linisin. At ang bala ko nga dito, ang alagaan lang namin is subtropical fish. Pagka sinabing subtropical, dahil nga ang weather talaga nila dito is napakalamig. Ngayon, ang weather namin is around 14. Tapos pagkagabi, tapos umagang-umaga, bumababa yan ng 11 to 8 degrees. So, talagang malamig. Kaya subtropical yung fish natin para pwede siyang pang malamig. Hindi tayo ngayon mag-ano dito, mag-beta fish muna kasi nga yung beta fish kakailanganin natin ng heater doon. Gagamit pa tayo ng extra kuryente. Ang mga pwede nating alagaan dito, at least platy, alam ko pang malamig yon, goldfish, tsaka shrimp, pwede yan. Tapos meron pa yung mga danyos, meron ding danyos na celestial danyos, pero titingin tayo doon sa pet shop. Samahan nyo ako, papakita ko rin sa inyo mga pet shop dito, na magaganda yung pet shop nila dito. Ito yung Flubal tank. Meron itong itim. Mas mahal yung itim. Ang itim kasi is 119 pounds. Tapos ito 109 pounds. So, may difference siya ng 10 pounds. Kung i-convert din natin sa pera natin sa Pilipinas, this is around 7,000 pesos yung ganitong starter kit na ganito. Ito yung kanyang filter sa likod. Kaya 9 gallon siya, pero yung pinaka-space niya, parang sabihin na lang natin 8 gallons yung magiging pinaka-tank natin. Ito yung pre-filter niya. Yan yung pwede pa natin paglagyan niya ng sponge, tsaka yung mga media pa pwede natin lagyan. Tapos ito na talaga, ito yung pinaka-media niya. Ayan. Tapos yung sponge niya. Teka, baba ko lang to. Ayan na yung light niya, kasama na siya. Maganda na yung light niya na din. Makakabuhay na yan ng low-tech plants. So, wala ang problema yung low-tech plants natin dyan. Ito yung pinaka-sponge niya. Ganyan na siya. Oh.
Tapos ayun yung biomedia na. Tapos pwede pa tayo mag-add pa dito ng biomedia pag later on na lang. Tapos magdagdag pa tayo ng pre-filter din dito. Andito yung pump niya. Tapos ito yung pinaka-nozzle ng pump niya. Two-way siya. Malakas daw yung pump nito. Nakita ko rin sa mga review na napanood ko. Kaya magkakaroon talaga ng water agitation. Maganda siyang gamitin. Ito yung box niya. Ganito siya na dumating. Tapos yan na nga yung pump. Tapos yung heater niya, sold separately siya. So, pwede talagang mag-ano lang tayo subtropical fish. Mas maganda ang hiniwalay lang nila kasi minsan baka hindi mo naman gamitin, di ba? At least bumili ka lang sold separately naman siya. Yan. So, ito yung pinaka-box niya. So, simulan ko muna ngayon. Hindi pa ako nakabili ng halaman. Ang gagawin ko lang muna hardscape. Pero pwede naman akong mag-umpisa ng mag-nitrogen cycle. Mag-ghost feeding lang tayo. Ibig sabihin nun, kahit walang isda, magpapakain tayo para lang mag-build yung ammonia. Para pagka naglagay tayo nitong ating beneficial bacteria, gagana talaga siya kasi may kakainin yung ating bacteria. Yan. So, depende sa budget natin, syempre, kung makakabili tayo API test kit, yung kasi magandang test kit eh. Kaya ang bala ko talaga is after 1 month, tsaka ako lang siya lalagyan ng livestock. Nakatapos na ako sa pag-hardscape ng ating 9-gallon tank. At ito yung kinalabasan. Para siyang ano lang siya, yung river stream, yung biotope. Ganun lang, para simple lang yung ating setup ng aquarium. Hindi na ako gumamit ng mga dragonstone tsaka Sirius stone kasi mas mahal din yung mga stone na ganun. Ang pinaka-highlight lang siguro ng ating hardscape is itong ganda ng drip food natin tsaka yung laki ng drip food natin. Yan. Hindi ko na siya binabad muna sa tubig. Nilagay ko na agad siya. At for sure, magtatanin yan. Magkakatas pa ng tanning yan. Beneficial naman yung tanning kaya okay lang sa akin. Wag lang sana siyang magpo-float. Pero sa tingin ko hindi naman pag nag-fill na tayo ng tubig kasi medyo mabigat naman siya. Yan. Tapos yung ginamit ko nga pala, sinabi ko kanina, yan, yung gravel natin. Hindi siya sand, hindi siya fine. So, pero black siya pag nasa tubig na siya. Ang maganda dito sa nabili natin na to, naka-instruction kasi wash it before pero nung winash ko naman siya, malinis siya. Pwede nang direkta rin. At 8 kilo siya at nagamit siguro natin is 6 kilo. Yung mga 2 kilo siguro yung natira yan. At pwede pa tayong magdagdag. At pero sa akin okay naman na to. Yan. Medyo mahina yung ilaw namin dito. Dito kasi sa UK, yung mga ilaw ganyan lang. Hindi katulad sa Pilipinas, yung kulay puti, di ba? Ganyan pa rin ang ilaw nila dito. Tsaka natulog na rin kasi si Santi. Yan. At pasensya na kung mahina lang yung boses ko. Yan. At ito nga pala yung pangalan ng ating driftwood. Ito yung brand, Tropics Decor Wood. Rosewood is a fish thing. Ewan ko kung rosewood to kasi sa gitara, alam nyo yung finger fret. Yan, ganyan ang kulay, di ba? Parang rosewood eh. So siguro rosewood siya. Yan. Tapos ito yung media niya pa, yung carbon. Hindi naman tayo gagamit yan. Pero pagka later on, pagka bumili tayo ng biomedia pa, ng ceramic media, pwede natin gamitin yung mesh niyan. Doon natin ilagay. Pero tatanggalin lang natin yung carbon. Ito yung remote niya para doon sa ilaw para mabuksan na natin. At mailagay na yung lid. At mag-fill na tayo ng tubig. So, fingers crossed tayo na sana hindi magulo yung ating hardscape tapos hindi lumutang yung ating kahoy. At medyo may tubig na yung konti para at least nakita ko na hindi naguguho yung ating ginawang substrate. All went well naman sa paglalagay natin ng tubig at wala naman leak yung ating tank. At ayan, nabuksan ko na rin yung pump natin at malakas talaga yung pump niya. Dalawa yung duckbill niya, napapatakbo niya, malakas yung water agitation sa taas para at least meron tayong exchange ng CO2 tsaka oxygen. At yung luckily din, yung ating hardscape na driftwood, hindi rin siya umangat. Yan siya bale. Nagkaroon na ng tani na konti at ewan ko lang kung mapapansin nyo dito sa ating
Wala pa kasi yung ilaw natin, hindi ko pa ilalagay. Pinakita ko lang muna sa inyo yung water agitation natin. Yan, pero for sure yan, magtatanin pa yan. Pero luckily nga lang talaga, hindi siya lumutang. Ngayon, lagay na natin tong ating lid. At ito nga pala, yan yung stock ng aming dito, yung orchids namin ni Santi. May alaga din kasi kaming halaman dito. Oops, medyo nagising yung ating batuta. Sige, sleep lang. Dito lang si Daddy. Yan, pakita ko lang sa inyo. Mabalik naman sa tulog yan eh. Ito yung sa aming window. Ayan, may orchids kami. Tapos ito, ang ganda ng plant din nila. Ano yan, indoor plant dito. Kailangan lang nandun ng konting araw. At hopefully magbulaklak ulit yung dalawang orchids natin. So balik tayo dito. Yan. Lagay na natin yung lid. At para mapakita ko naman sa inyo yung ating ilaw na. Ngayon paglaruan natin yung remote control niya, yung ilaw. Yung brightness ngayon ng puti niya is hindi pa siya yung todong-todo. Pwede ko pang ilakas siya. Oops, mali pala. Ito, on and off pala yun. Ito, ayan, pwede pa siyang lumakas. Yan siya bale. Natodo na natin yung lakas. Pwede rin siyang maging blue. Ayan nagdagdag tayo ng blue. So sana makita na lang doon sa ilalim. Ayan sabay niya yung blue din. Pwede rin green. Ayan. Pwede nating i-off yung pinaka So yan, green siya. Green yung kulay niya. Tapos medyo hindi ko makita. Next is blue. Yan, blue naman siya. Pero parang purple siya. Pero dito, pag yung sa tingin ko talaga blue siya. And then, eto may red din. Pero pag sa camera natin, orange. So, patayin muna natin tong light na yan. Tapos, balik natin yung white. So, paano ba papatayin yung red? So, patayin ko lang yung ilaw na yon. Yan. So, yan. Tapos, next time is, yun na nga, bibili tayo ng plant natin. Tapos, yun nga, meron tayo ditong flubal na water conditioner. Kunin ko lang para pakita ko sa inyo. Itong ating API Quick Start. Itong flubal water conditioner. So, ayan. Ito siya. Oops. Sana makita na lang. Ayan. Tapos, meron din siyang herbal extract para to reduce stress ng isda pag nag-introduce tayo ng isda later on. Pero, gawin na lang natin mag-cycle tayo talaga ng 1 month. At ang water nga pala dito, ng water quality dito is hard water. Mataas sa calcium yung water nila, tapos mataas din sa magnesium. Chinek ko yung water dito sa UK, ganun yung water nila. Hard water, may part na soft, pero mostly hard water dito. Tapos syempre yung temperature ng water dito, napakalamig siya. Kaya mas maganda talaga kung ialaga natin is subtropical fish. Pero kung tropical fish, talaga mag-a-add pa tayo ng heater. So kung mag-add tayo ng heater, yung ating extension plug naman dyan, tatluhan naman yan eh. So pwede tayo mag-add pa rin ng heater. So nakasaksak dyan, ilaw, tsaka yung ating pump. Tapos magliit lang yung footprint niya, maganda siya yan. Kami honeycomb siyang ganito, para hindi kita yung watermark natin. Tsaka nga mataas yung calcium dito. Siguro kung yung itim yung pinili natin, kasi magiging itim yung background. Later on siguro dahil sa hard water nga siya, mataas yung calcium content. At beneficial din sa plant yun kasi trace element yung calcium tsaka magnesium eh. Sa tingin ko pagka itim yung background natin, mas makikita natin mataas yung calcium content kasi magwa-white siguro yung background. Pero not sure lang, later on siguro ma-observe din natin yon. Yan. So ngayon, paikutin ko lang muna siya, magko-condition ngayon ako ng tubig para mawala yung chlorine and chloramine. Ang instruction lang naman dito, so 37 liters to 9 gallons ang nakalagay dito, nabasa ko kanina. As far as I remember, 5 ml siya, 40 liters ng tubig. So isang cup siguro. Yan, basta pakita ko lang sa inyo pag nag-water change ako. So yan. And then yung beneficial bacteria natin, ang gagamitin nga natin is ito naman, try natin tong API. So ayan, pasensya na hindi ko lang binuksan yung ilaw eh, para at least yan na lang muna yung gamitin natin. Yeah, API Quick Start. Dati nga kasi ginamit natin Seachem Stability.
At magdadagdag din pa tayo ng ano dito, ng leaves para at least parang biotope na biotope. Unfortunately, dito yung catalpa leaves o yung ating Indian almond leaves, ano ba tawag sa atin sa Pilipinas noon, tsaka yung guava leaves natin, nakalimutan ko talaga. Yung acacia leaves natin, wala tayo dito, walang acacia dito, at ang mahal, parang 8 pounds para lang sa ilang piraso. So pag umuwi tayong Pilipinas, magdadala ako dito ng acacia leaves siguro kung pwedeng magdala ha, kasi syempre baka ano yun din sa immigration, baka bawal, so alamin na lang natin kasi mahal yung bibili pa tayo ng acacia leaves. So ang gagamitin ko lang dito, pagpunta ko ng ospital, pagsundo namin ni Santi sa mami niya, mamumulot kami ng oak leaves, pwede din naman yon. So gagawin lang talaga natin to na parang black water tank or biotope tank na ano siya, medyo may tanin yung tubig niya. Tapos yung substrate natin nga, dahil pebbles lang siya, hindi tayo magtatanim ng rooting plants. So puro epiphyte lang, o pwedeng anubias, pwedeng java fern, pwedeng bolbitis, pwede ring mga mosses lang yung ilalagay natin. Yan. So hanggang sa susunod na vlog na lang ulit po namin ni Santi. At itong ginagawa kong video, bali dalawa dun sa aquarium channel din namin. At gagamitin ko rin tong footage na to, tsaka dun sa Constantine 47 dun sa channel ng anak ko, yung kanyang channel about his autism spectrum disorder, na nag-aquarium nga din kami dito, kahit na galing kami Pilipinas nga, di ba, may aquarium si Santi doon, naging hobby niya to, siya rin yung nagpapakain ng isda, nag-aalaga din kami doon ng isda noon, so pinagpatuloy lang namin dito. Pero dito syempre hindi tayo makakapag-alaga na katulad ng ginawa namin pag-aalaga doon sa Pilipinas, na may bakuran tayo kasi parang condo unit to. At bawal, alam ko, pagka yung ganun yung gagawin natin, marami tayong fish tank eh. So yan, so siguro ito muna yung fish tank natin. Siguro hopefully madagdagan, siguro may maging 3, pero pwede naman kasi kasya naman dito sa ating desk dito. So salamat po sa panonood, at sana po subaybayin nyo yung 2 vlog channel po namin ng anak ko na si Santi. Take care po sa Pilipinas!